Nakakainis yang si Michael. Ang galing mang bakod. Akala mo naman pag-aari ka, Annie. Mas marami ka namang manliligaw na better sa kanya, no? Hindi yung lulubog lilitaw katulad niya. Napabuntong hininga na lamang si Annie. Salita niya ng kanyang pinsan na si Myrna. Na hindi niya nga alam na may kumakalat na pala na ganun sa school. Nabalitaan niyang inaaway pala ni Michael ang kanyang best friend na rin ang lahat ng magtatangkang manligaw sa kanya. May sunod na ulit silang klase pero ang bunganga ni Myrna hindi pa rin matigil. Hindi naman big deal sa kanya yon. Hindi rin siya tumatanggap ng manliligaw. Hindi niya rin naman gusto ang mga yon. Bukod doon, parang si Annie rin naman ang nagbibigay ng karapatan kay Michael na bakuran siya nito. Alam niyang hindi manhid ang binata para malamang gusto niya rin ito. Gayunpaman, ayaw mag-assume ni Annie. Hindi naman sinasabi ni Michael na gusto siya nito. Parang lagi na lang may pumipigil sa binata. Ayaw niya namang umamin. Babae siya at nakakahiya kung siya pa ang mabasted. Maya-maya, biglang nagtilian ang mga kaklase ni Annie. Napalingon siya at napasinghap. Pumasok lang naman si Michael sa loob ng kanilang classroom. May dalang isang rose na nakakahon pa at maliit na teddy bear. Kinakabahan itong naglakad patungo sa desk ni Annie. "Hoy, Michael! Anong ginagawa mo rito? May klase ka? Cutting ka?" Kontrabidang sabi ni Myrna. Pero hindi pinansin ni Annie ang kanyang pinsan. Napalunok siya. Tila yun na ang pagkakataong hinihintay niya. Aamin na rin sa kanya ang lalaki na nasa kanyang puso. Kinakabahang ngumiti si Michael. "Kasi, Annie?" Napangiti agad si Annie. Medyo nahihiya na rin siya. "Anong ginagawa mo rito?" Nagsimulang magbulungan ang mga kaklase ni Annie. Alam niyang gusto rin siya ni Michael, pero hindi niya inasahang sa ganoong paraan aamin ang binata. Tahimik at limitado lang itong magsalita. Kaya hindi siya makapaniwalang aamin pa ito sa harap ng kanyang mga kaklase. Inabot sa kanya ni Michael ang bulaklak at teddy bear. "Dinala ko to para sa'yo. Gustong gusto talaga kita, Annie. Matagal na kitang gusto. At iniisip ko kung papayag ka bang ligawan kita." Nagtilian ang mga kaklase ni Annie. Tinulak-tulak na siya ng kanyang pinsang si Myrna. Kung umasta, parang hindi boto kay Michael kani-kanina lang. Namumula si Annie at hindi sigurado sa sasabihin. Michael!" Sumulyap sa paligid si Annie. Kinakabahan. Ang dami niyang naririnig. Nararamdaman niyang bigat ng atensyon ng lahat sa kanya. Tumingin siya kay Michael na sabik na naghihintay ng kanyang sagot. Huminga siya ng malalim. "Michael, hindi mo na kailangang gawin to. Lahat ng estudyante rito sa school. Alam na ikaw ang gusto ko." Tumawa ang mga kaklase ni Annie. Mas lalo siyang nahiya. Sino ba namang hindi nakakaalam nun? Binansagan lang naman silang best friend pero almost lovers na walang label. Kahit nga teacher, alam na may relasyon sila ni Michael kahit wala naman. Parang nakahinga ng maluwag si Michael. "Huwag ka nang magpapaligaw sa iba kung ganun." Nagpalakpakan ang mga kaklase ni Annie. Sumipol pa't nagtawanan. Pinaningkitan niya ng mga mata si Michael. Sobrang agaw atensyon ang pag-amin nito, kaya alam niyang hindi niya yun makakalimutan kahit lumipas pa ang maraming taon. "Michael, ano na namang ginagawa mo rito sa klase ko?" Bulalas ng kanilang teacher na kapapasok lang. Humupa naman agad ang tawanan at bumati sa sunod nilang teacher. Natawa na lang si Annie nang nahampas ng attendance book sa likod si Michael. Alam niyang hindi lang niya sa classroom yun kakalat. Baka sa buong faculty, sila na naman ang pulutan ng usapan. "Bakit mo naman ginawa yon?" Tanong ni Annie nang naglalakad na sila pa uwi. Sandaling nag-isip si Michael. "Ang hirap ng mga kalaban ko sa'yo. Natatakot na ako. Ang daming lumilitaw na manliligaw. Hindi na kaya ng powers kung pigilan silang lahat." Napangiti si Annie. "Hindi mo naman kailangang manligaw eh. Alam naman natin parehas sa sarili natin na gusto natin ng isa't isa." "Pero nag-aalangan pa rin akong ligawan ka. Hindi ko pa kayang ibigay lahat sa'yo, Annie." Pag-amin ng binata sa kanya. Mataman tuloy siyang napatingin kay Michael. Alam niyang mahirap ang buhay nito. Labandera ang nanay ng kanyang nobyo. Minsan pa nga ay kinukuha ng kanyang ina na maglabang ina nito sa kanila. "Kung ganon, saan mo nakuha ang pambili ng bulaklak at teddy bear na to?" Tanong ni Annie. Ngumiti lang ang binata at inakbayan siya.
Huwag mo nang alamin. Basta, lahat gagawin ko para naman maging karapat-dapat sa'yo, Annie. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Annie. Wala namang kailangan patunayan sa kanya si Michael. Mga prinsipyo at pananaw pa lang nito sa buhay, karapat-dapat na para sa kanya. Naging masayang relasyon nila ni Michael. Magkababata na rin naman sila, kaya kilalang-kilala na ni Annie ang binata. Alam niyang mabuting lalaki ito, kaya labis ang tiwala niya para dito. Yun nga lang, ang kasiyahang mayroon sila sa relasyon, mababahira ng pag-ayaw ng mga taong malalapit kay Annie. Kinakabahang nakaupo si Annie sa sala. Alam niyang pagagalitan siya kapag seryosong ekspresyon na nakabalatay sa mukha ng kanyang mga magulang. Damang-dama niya ang tensyon sa hangin. Annie, kailangan ka namin kausapin ng mama mo tungkol sa mahalagang bagay. Panimula ng kanyang ama. Seryoso ang tono nito. Sumulyap si Annie mula sa kanyang ama hanggang sa kanyang ina. Parang lumulubog ang kanyang puso. May hinala na siya kung ano ang pag-uusapan nila. Napansin namin na madalas kang nakakasama ni Michael nitong mga nakarang araw. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Ngunit may bakas ng hindi pagsang-ayon sa boses nito. Nakagat ni Annie ang pang-ibabang labi. Maraming tumatakbo sa kanyang isip. Alam niyang darating din ang araw na yon, ang araw na malalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon nila ni Michael. Huminga siya ng malalim. Inihanda ni Annie ang sarili sa hindi maiiwasang pagtatalo. Opo, kami na po ni Michael, pag-amin ni Annie. Mabait po siyang tao. Mama, Papa, mabait siya at ang dami niyang pangarap para sa kanyang kinabukasan. Alam niyo po yan, kilala niyo naman po siya. Hindi niyo naman po ako pinagbabawalang magkaroon ng boyfriend, di ba? Bumuntong hininga ang kanyang ina. Hindi nga, maluwag kami sa'yo. Pero anak, pumili ka naman ng maayos. Unti-unting kumunot ang noo ni Annie. Hindi niya alam na hindi alam ng kanyang mga magulang na maayos na tao si Michael. Hindi niya naman sasagutin ang kanyang boyfriend kung hindi ito matino. Nakipagpalitan ng tingin ang kanyang ama sa kanyang ina bago muling nagsalita. Annie, naiintindihan namin na mabait si Michael. Pero kailangan mong isaalang-alang ang future mo. Nagmula si Michael sa hindi marangyang pamilya. At nag-aalala kami kung paano ito makakaapekto sa'yo. Mahirap lang siya, anak. Kung may boyfriend ka ngayon, gusto namin na siya ng pakasalan mo. Pero hindi ang katulad ni Michael ang papayagan namin na mapunta sa'yo. Pero Papa, Mama, tutol ni Annie, medyo nanginginig ang boses. Hindi po tinutukoy ng katayuan ni Michael sa buhay ang pagkatao niya. Opo, mahirap lang po sila. Pero nagsusumikap naman siya at determinado siyang magtagumpay sa buhay. Pinapasaya niya rin po ako. Marahang umiling ang kanyang ina. Anak, hindi namin kini-question ang ugali niya. Pero nag-aaral ka pa rin. Tumutok ka na lang muna siguro sa pag-aaral mo. Gusto naming magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Nakaramdam ng pagkadismaya si Annie. Alam niyang mabuti ang ibig sabihin ng kanyang mga magulang, ngunit hindi makita ng mga ito si Michael sa paraan na nakikita niya. Batid niyang nililihis lamang ng kanyang mga magulang ang usapan. Binabaling sa iba ang kanyang atensyon. Hinahanapan ng mga ito ng mali si Michael, pero dahil malakas ang tiwala ni Annie sa lalaki, siya naman ang hinigpitan ngayon. Hindi ganoon ang kanyang mga magulang. Hindi siya pinagbabawalan kahit may mga dumating pang mga manliligaw sa bahay nila. Umiling si Annie. Naiintindihan ko naman po yun, Mama. Pero sinusuportahan din po ni Michael ang mga pangarap ko. Hinihikayat niya po akong gawin ang best ko sa school. Hindi siya distraction. Partner ko po siya. Tumayo ang kanyang ama. Annie, nag-aalala kami sa'yo. Natatakot kaming baka seryoso ng ginagawa ninyo at hindi praktikal na desisyon yan, anak. Makakagambala lamang ang relasyon na yan. Nakaramdam si Annie ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magiging ganoon kahadlang ang kanyang mga magulang pagdating kay Michael. Napaka-unfair ng mga ito sa kanyang boyfriend. Mahal ko po siya, Papa, at alam kong mahal niya rin ako. Huwag niyo naman pong husgahan ng ganito si Michael. Sabay po kaming lumaki, kaya alam ko pong alam niyong mabuti siyang tao. Nanginginig ang boses na sabi ni Annie. Inabot ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, mahalaga sa amin ang mapunta ka sa tamang lalaki. Gusto lang namin kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Isa pa,
Anong sasabihin ng iba kapag siya ang nakatuluyan mo? Paano kung pikutin ka niyan para magkatuluyan na talaga kayo? Pinunasan ni Annie ang isang luha. Mama, wala pong mali kay Michael. Hindi niya po magagawa yon. Hindi po siya ganong klase ng tao. Nakikita ko po sa kanyang future ko. Isang matinding katahimikan ang namayani sa silid hanggang muling nagpalitan ng tingin ang kanyang mga magulang. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Oo na, sige na. Hindi na. Annie, hindi ka na namin hinihiling na tapusin mong relasyon ninyo ni Michael. Pero wag mong pababayaan ang pag-aaral mo, okay? At wag kayong lalagpas sa limitasyon ninyo. Hindi lang umiikot sa pagmamahal ang lahat sa buhay. Maluwag kami ng ama mo sa'yo. Hindi katulad ng ibang magulang dahil ayaw naming mapilitan kang sumuway sa amin. Kahit sinasabihan kaming maghigpit sa'yo, hindi namin kayang gawin. Wala kaming pakialam sa opinyon ng ibang tao. Kaya sana, wag mong sirain ang tiwala namin. Kilala ni Annie ang kanyang mga magulang. Gusto lang ng mga itong mapanatag siya, pero gagawa pa rin ang paraan ng mga ito para hindi sila magkatuluyan ni Michael. Nakaupo si Annie sa katahimikan pagkatapos lumabas ng silid ng kanyang mga magulang. Mahal na mahal niya si Michael pero ayaw niya ring suwayin ang mga ito. Tama naman ang mga magulang niya, pag-aaral muna ang dapat na kanyang inaatupag. Kakayanin ni Annie, mababalanse niya ang lahat sa kanyang buhay. Kailangan niyang gawin para kay Michael, para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga magulang. Mabuti at nakarating ka na, Michael. Nakangiting sabi ni Annie. Medyo na-late si Michael sa usapan nila. Plinano nila ang lunch date para magkaroon ng time sa isa't isa pagkatapos ng abalang linggo. Pero alam ni Annie na hindi niya maiiwasan ang pagsasabi ng totoo kay Michael. Annie, bati sa kanya ni Michael, sabay halik sa pisngi. Pasensya ka na, medyo natagalan ako. Gutom ka na ba? Ibinalik ni Annie ang kanyang ngiti. Huwag kang mag-alala, Michael, natutuwa lang ako na nandito ka. Hindi pa naman ako nagugutom. Umorder sila ng kanilang pagkain. Masayang nagkikwento sa kanya si Michael tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya mahal na mahal niya ang kanyang boyfriend. Kailanman, hindi nito pinarana sa kanyang boring siyang kasama. Kahit nga minsan, tahimik lang si Annie kapag may date sila. Ngunit sa likod ng kanyang pagtawa at pakikipag-usap, tumatakbo ang isip ni Annie. Paano niya sasabihin kay Michael ang mga panghuhusga ng kanyang mga magulang nang hindi ito nasasaktan? May intindihan kaya siya ng binata? Magbabago kaya ang nararamdaman nito para sa kanya? Ibinaba ni Annie ang tinidor at sinalubong ang tingin ni Michael. May kailangan akong sabihin sa'yo? Tiningnan siya nito ng may pag-alala. Ano ba yun, Annie? Pwede mong sabihin sa akin kahit ano. Nag-alinlangan si Annie. Tungkol sa mga magulang ko, hindi sila sang-ayon sa relasyon nating dalawa. Sa tingin nila, hindi ka sapat para sa akin, Michael. Hindi nila gusto na hindi ka mayaman, na nanggaling ka sa walang maipagmamalaking pamilya. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa pagitan nila. Hinahanap-hanap ng mga mata niyang senseridad. Napabuntong hininga si Annie. Naghihintay siya ng reaksyon mula rito. Sa wakas, nagsalita si Michael. Wala akong ideya, Annie. Pasensya kung ganun ang nararamdaman nila. Nahihirapan ka ba, Annie? Pinapagalitan ka ba sa inyo? Pinipressure ka ba nilang hiwalayan ako? Nangingilid ang luha sa mga mata ni Annie. Hindi ganun yon. Hindi nila tayo mapaghihiwalay. Mahal na mahal kita, Michael. Hindi yun mababago ng opinyon nila. Marahang pinisil ni Michael ang kamay niya. Mahal din kita, Annie. Magsisikap ako para sa'yo. Para hindi mo na kailangan mag-alala ng ganito. Nadama ni Annie ang bahan ng kaginhawahan sa kanya. Kung ibang boyfriend ang mayroon siya, baka sumuko na. Pero malaki ang tiwala niya kay Michael, kaya alam niyang hindi siya bibiguin ito. Nagpatuloy pa sila sa kanilang date. Gusto niyang humati sa gastos, pero nagagalit si Michael kapag naglalabas siya ng pera. Kaya hinahayaan niya na lang. Kaya lang, nagbago ang kanyang pananaw at may bahid ng awa sa kanyang puso sa kanyang nakita. Kagagaling niya lamang sa banyo, natigilan siya ng matanaw si Michael. Nadurog ang puso ni Annie habang pinagmamasdan itong nagbibilang ng mga barya mula sa palad. Yung iba galing pa sa plastik na parang inipon pa talaga. Alam niyang nahihirapan ito sa pera nitong mga nakaraang araw,
Kaya nga palagi niyang sinasabing gusto niyang siya na lamang ang magbayad. Pero lagi itong tumatanggi. Para bang responsibilidad siya ng binata kahit na boyfriend niya lamang ito. Kaya sino siya para hindi mahalin ang katulad ni Michael, hindi lang talaga makita ng kanyang mga magulang na deserve mahalin ang kanyang nobyo. Maya-maya ay lumabas na rin si Michael. Tuwang-tuwa itong inabot sa kanyang isang ice cream na kanyang gusto. Para bang hindi na mahalan at nawalan ng pera dahil sa kanya. Eto ng ice cream mo. Nakangiting sabi ni Michael. Lumapit siya rito at marahang hinawakan ng braso. Michael, bakit hindi mo sinabi sa akin? Napakunot ang noo ni Michael sa pagkalito. Sinabi ang ano? Na nahihirapan ka. Sabi ni Annie, medyo nanginginig ang boses. Kung may ipon ka, sayo na lang yon, itabi mo para sayo. Kung may cravings ako na rin ang bahala ron. Huwag mo kong gastusan dahil alam kong nahihirapan ka. Sabihin mo nga sa akin, anong trabaho mo? Alam kong may trabaho ka. Hindi mo lang sinasabi sa akin kung ano. Napabuntong hininga si Michael. Annie, huwag kang mag-alala. Kaya ko naman. Nag-iipon naman talaga ako para dito. Hindi ako humihingi kay nanay para pang date natin. Dishwasher ako sa resto bar ni Sir Jason. At may sideline din ako kay Mang Binos. Taga-kumpunin ng jeep niya. Mas lalong naawa si Annie sa binata. Kung ganon, gastusin mo para sa sarili mo. Ipunin mo para sa'yo, wag sa akin. Pinaghirapan mo yun eh. Namungay ang mga mata ni Michael. May gusto akong gawin para sa'yo. Boyfriend mo ako pero hindi ako pantay sa buhay mo kaya kahit ganito lang, magawa ko. Saka okay lang na maghirap. Kapag nakikita ko naman ang ngiti mo, parang nawawala lahat ng pagod ko. Napairap si Annie. Hindi nakakatawa. Seryoso ako, Michael. Napakagatlabi naman ang binata. Hindi ka naman talaga dapat matatawa. Dapat kiligin ka sa sinabi ko. Sige na, kainin mo na tong ice cream mong parang ginto. Matunaw pa to. Marahal itong kinurot ang kanyang pisngi. Hindi napigilan ni Annie ang pakiramdam na hindi niya deserve ang kabaitan nito. Noon pa man ay alam niyang maalalahanin at maalaga na si Michael. Pero nang makita niya mismo ang maliit nitong sakripisyo, napagtanto niya kung gaano kalalim ang nararamdaman ng binata para sa kanya. Hinawakan ni Annie ang kamay nito. I'm sorry kung kailangan mong magsumika para lang mapasaya ako. Pero kahit nasa tabi lang kita, masaya naman ako eh. Kahit kamoting kahoy ang ipakain mo sa akin, masaya na ako ron. Mahinang tumawa si Michael. Annie, hindi ko hahayaang kamoting kahoy ang kainin mo. Napapasaya mo rin naman ako. Masaya ako kapag nabibigay ko ang lahat ng kaya ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Annie habang pinipisil ng mahigpit ang kamay nito. Mahal kita, Michael. Mahal din kita. Mahinang tugon ni Michael at pinunasan ang kanyang luha. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Annie kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng isang Michael sa kanyang buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o mamahaling regalo. Simple pero punong-puno ng pag-ibig, subalit lahat ng kaligayahan ni Annie palaging may hangganan. Tungkol po saan ang sasabihin ninyo? Tanong ni Annie sa kanyang mga magulang. Tumikhim ang kanyang ama. Annie, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa isang mahalagang bagay. Napahawak siya sa laylayan ng kanyang bestida. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang hindi niya magugustuhan ang susunod na mangyayari. Iniisip namin ang tungkol sa pag-aaral mo, anak. Malumanay na dagdag ng kanyang ina. Bahagyang kumunot ang noo ni Annie. Hindi sigurado kung saan patungo ang pag-uusap na yon. Ano pong meron? Nasa kolehiyo na po ako. Dito na lang din naman po ako mag-aaral sa community college sa atin. Sa tingin namin, mas makakabuti para sa'yo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo sa Maynila. Sa wakas ay sinabi ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Annie sa gulat. Ilang oras ang layo ng Maynila sa kanilang bayan. Gusto siyang mag-aral ng mga ito sa malayong lugar. Malayo kay Michael. Pero, Maynila? Nauutal na sabi ni Annie. Bakit po sa Maynila? Bakit ang layo? Pwede naman po rito, Mama. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Annie, naniniwala kami na ang pag-aaral mo sa Maynila magbibigay sa'yo ng mas magandang pagkakataon, mas mahusay na edukasyon.
Saka may matutuluyan ka naman doon. Pwede kang makituloy sa tita mo habang nag-aaral ka. Kaya hindi kami nag-aalala dahil alam naming mababantayan ka rin doon. Napalunok si Annie. Alam niyang may higit pa roon kaysa sa mas magagandang pagkakataon. Sinisikap ng mga itong ihiwalay siya kay Michael. Hindi inaprubahan ang kanilang relasyon kahit gaano kaseryoso at tapat si Michael sa kanya. Hindi mahigpit ang mga ito pero gagawa pa rin ng paraan para masunod ang gusto. Ganon ang kanyang mga magulang. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Annie. Bakit bigla niyo pong naisip na ipadala ko sa Maynila? Dahil ba kay Michael? Gusto niyo po bang magkalayo kami? Ha? Malayo sa kanila ang Maynila. Sa panahong yon, hindi pa uso ang cellphone at hindi pa moderno ang teknolohiya. Walang ibang pwedeng gawin kundi ang sumulat lamang at bibilang pa ng mga araw bago makarating sa taong pagdadalhan. Kaya natatakot si Annie dahil hindi niya na madalas makikita si Michael. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Annie, iniisip lang namin na magkalayo muna kayong dalawa. Ituon niyo muna ang inyong atensyon sa pag-aaral. Napakabata mo pa, anak. Sinasadya niyo po ito? Akusasyon ni Annie. Nanginginig ang boses. Gusto niyo pong magkahiwalay kami ni Michael? Punong-puno rin ng luha ang mga mata ng kanyang ina. Annie, hindi naman sa ayaw namin kay Michael. Alam kong mabait siya pero anak, masyado kayong nakadepende sa isa't isa. Hindi na tama. Mag-aral muna kayong dalawa. At kung kayo talagang para sa isa't isa. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang ama, ngunit nananatiling matatag ang tono nito. Annie, hindi namin sinusubukang kontrolin ang buhay mo. Gusto lang namin kung anong makakabuti para sa'yo. Mariing umiling si Annie. Hindi mama, hindi ito makatarungan. Hindi ko po pwedeng iwanan na lang ang lahat ng mga kaibigan ko. Si Michael. Tumayo na rin ang kanyang ama. Ang boses ay malumanay, ngunit determinado. Annie, isipin mo na isang pagkakataon tong binibigay namin sa'yo. Ang Maynila ay isang magandang lungsod. Makakakilala ka ng mga bagong tao. Makakaranas ng mga bagong bagay. Yung ibang nandito sa atin gustong makapunta ron. Pero ikaw na may oportunidad na makapunta. Ayaw mo naman. Galit na pinunasan ni Annie ang kanyang mga luha. Ayoko ng mga bagong tao. Gusto ko po si Michael. Pwede naman po ako rito. Magiging successful po ako kahit nandito lang ako sa bahay natin. Marahang hinawakan ng kanyang ama ang mga balikat ni Annie. Anak, alam naming mahirap to para sa'yo. Pero subukan mong intindihin. Hindi ito tungkol sa paghiwalayin kayo. Hayaan niyong sarili ninyo na lumago ng hindi magkasama. Ipinikit ni Annie ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng sakit sa pagitan ng kanyang pagmamahal kay Michael at sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Wala na rin naman siyang magagawa kundi ang sumunod sa gusto ng mga ito. Gusto ng mga magulang ko na mag-aral ako sa Maynila, Michael. Imporma niya sa kanyang boyfriend nang magkita sila. Kumunot ang noon ni Michael at bahagyang yumuko. May halong pagtataka at pag-aalala ang ekspresyon nito. Napakagatlabi siya. Kung nahihirapan siya, alam niyang mas nahihirapan din ang kanyang nobyo. Maynila? Malayo yun sa atin, Annie. Kailan nila napagdesisyon ng sa Maynila ka mag-aaral? Mahinang tanong ni Michael. Tumango si Annie. Sinabi nila sa akin kagabi. Sa tingin nila, isang magandang pagkakataon para sa akin ang mag-aral doon. Isang pagkakataon na makapag-aral sa isang prestihiyosong universidad. Nag-igting ang panga ni Michael at pinasadahan ng kamay ang buhok dahil sa frustration. At paano naman tayo, Annie? Naisip na ba nila kung anong ibig sabihin nito para sa ating relasyon? Napalunok ng mariin si Annie. Naniniwala sila na itong pinakamabuti para sa aking kinabukasan, Michael. Gusto nilang magkaroon ako ng bawat pagkakataon na kaya nilang ibigay sa akin at hindi ko sila mapipigilan doon. Umiling ito, halatang hindi makapaniwala. Pero ano naman ang gusto mo? Gusto mo bang pumunta sa Maynila? Hindi agad nakasagot si Annie. Naiintriga ako kung paano ang pamumuhay sa Maynila, makaranas ng mga bagong karanasan, pero isang parte ng puso ko, hindi ko kayang isipin na mapalayo sa'yo, Michael. Lumapit si Michael, dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Annie. Makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang pumunta kung ayaw mo. Magtanan tayo. Tumingala siya kay Michael.
Hindi niya inasahang sasabihin yun ng binata. Gusto niyang makasama ito pero takot siyang gumawa ng ganoong desisyon dahil alam niya rin naman na sa bandang huli, baka pagsisihan niya lang. Marahang umiling si Annie. Michael, hindi ganun kadali yung sinasabi mo. Mga bata pa tayo. Nagdesisyon ng mga magulang ko at inaasahan nilang susundin ko ang desisyon nila. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Akala ko ba mahal mo ko? Na ayaw mong mawala sa tabi mo. Alam kong ayaw sa akin ng mga magulang mo, Annie. Mag-aral ka man dito sa Maynila. Mananatili pa rin silang hindi sang-ayon sa relasyon natin. Kaya pakiusap, sumama ka na lang sa akin ha. Pangako, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Magtana na tayong dalawa. Hinanap ni Annie ang mga mata nito. Michael, gusto kitang makasama pero ang pagsuway sa aking mga magulang, hindi ito isang bagay na maaari kong baliwalain. Hindi ko kayang hinihingi mo. Kaya mo naman siguro ang malayo tayo sa isa't isa. 'Di ba? Susulat naman ako sa iyo palagi. Bumuntong hininga si Michael. Annie, naiintindihan ko ang posisyon mo pero ayaw mo bang maging masaya tayong dalawa? Huwag mong hayaang diktahan nilang buong kinabukasan mo. At kaya ba natin yon? Paano kapag nakahanap ka ng iba? Paano ako, Annie? Tumulo ang mga luha niya. Ganon din naman ang kanyang nararamdaman at iniisip. Subalit kinikimkim niya lamang dahil hindi rin naman talaga pwede. Hindi ko alam ang gagawin ko, Michael. Mahal kita pero mahal ko rin ang mga magulang ko. Kaya ayokong suwayin sila. Halos bulong na pag-amin ng dalaga. Hinawakan ni Michael ang kanyang mukha. Nagsusumamo ang tingin nito. Annie, mahal kita higit sa lahat. Kung magdedesisyon ka na mananatili at ipaglalaban ang relasyon natin, nandito lang ako sa tabi mo. Haharapin natin ang kahit ano nang magkasama. Kaunting sugal naman sa akin, oh. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nakasandal siya sa haplos nito. Natatakot siyang makipagtanan. Hindi niya kayang gawin yon. Alam niyang may ibang paraan pa. Pinunasan ni Michael ang kanyang mga luha. Mamaya, sa may plaza, magkita tayo. Magdala ka ng ilang damit mo. Aasahan kita, Annie. Hindi siya tumango. Hindi rin siya sumagot. Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Nakaimpake na ang kanyang mga gamit. Alam niya naghihintay si Michael sa kanya. Gayunpaman, pipiliin niya pa rin kung ano ang tama. Bukod sa pagmamahal, marami pa siyang pangarap sa kanyang buhay. Hindi niya pwedeng basta nalang talikuran iyon. Kaya ng gabing yon, pinili niyang huwag siputin si Michael at magpahatid na papunta sa Maynila. Habang nasa loob ng sasakyan, iyak siya ng iyak. Hindi niya gustong iwan si Michael pero alam niyang yun lamang ang makabubuti sa kanila sa mga panahong iyon. Ayaw niyang maging padalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Susulat na lamang siya para humingi ng tawad. At sana, mapatawad at mahalin pa rin siya ni Michael sa kabila ng hindi niya pagpili sa binata. Nang makarating sa Maynila, sumulat agad siya kay Michael. Kabadong-kabado pa si Annie. Natatakot siyang hindi ito tumugon pero nang sumulat ito pabalik, nakahinga siya ng maluwag. Galit man ito sa kanya, mahal pa rin naman siya nito. Naging ganoon ang sistema nilang dalawa. Nagsusulatan na lamang sila para magkaroon ng komunikasyon sa isa't isa. Kapag bakasyon naman, hinahayaan siyang umuwi ng kanyang mga magulang, kaya kahit papaano, nakakasama niya pa rin si Michael. Lumipas ang mga taon, akala ni Annie matatag ang kanilang relasyon. Pero naging abala siya sa pag-aaral. Ganoon din naman si Michael. Gusto niyang maging doktor, kaya matagal talaga bago siya makatapos. Nauna pa ngang matapos sa kanya si Michael na isa ng ganap na guro. Nawala na sila ng oras para sa isa't isa. Kaya pinangako ni Annie sa sarili na tatapusin lahat ng gagawin niya sa Maynila para makauwi agad sa kanila. Pero hindi niya inasahan ang kanyang nadatnan sa kanyang pag-uwi. Saan ka pupunta, anak? Kauuwi mo pa lang ah. Tanong ng kanyang ina. Napangiti naman si Annie. Pupunta lang po ako kay Michael. Ang tagal po namin hindi nagsulatan sa sobrang abala po namin sa mga ginagawa namin. Baka nagtatampo na po yun sa akin. Napasinghap ang kanyang ina. Hindi mo pa ba alam? Napalunok sa kaba si Annie. Ano pong hindi ko alam? Tumikhim ang kanyang ina. Annie,
nakabuntis si Michael ng ibang babae. Akala namin, alam mo na at hiwalay na kayo. Natigilan si Annie. Nahihirapan siyang iproseso sa kanyang isip ang mga salitang natanggap. Si Michael, ang lalaking kanyang pinakamamahal, ang nakaplanong makakasama niya sa hinaharap, ay nagtaksil sa kanya. Ni wala siyang kaalam-alam. Hindi ko po maintindihan. Nauutal na sabi ni Annie. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Paano niya po nagawa yon? Wala po siyang sinabi sa akin. Lumapit ang kanyang ina upang siya yakapin. Nalulungkot kami para sa iyo, Annie. Alam namin kung gaano mo siya kamahal. Pero kung mahal ka niya talaga, maghihintay siya sa iyo at hindi maghahanap ng iba. Para siyang namamanhid. Ayaw niyang maniwala. Umalis agad siya ng bahay. Kahit tinatawag siya ng kanyang mga magulang, nagpatuloy pa rin siya. Tumakbo siya hanggang makarating sa bahay ni Michael. Pagdating sa pintuan, napabuntong hininga si Annie nang makita si Michael na nakatayo kasamang babaeng malaki na ang tiyan. Nakakuyom ang kanyang mga kamay habang naglalaban ang galit at sakit sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Michael sa gulat. Annie! Yumuko ang babae at nagpaalam. Kilala niya ito, isa sa mga kabatch nila noong high school. Alam ng lahat kung anong mayroon sila ni Michael kaya bakit may nangahas pang mang-agaw. Nanginginig ang kanyang boses sa sakit at pagtataksil. Paano mo nagawa sa akin to? Humakbang si Michael palapit, puno ng panghihinayang ang boses. Annie, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nangyari ng lahat at paninindigan ko si Yvonne. Umiling si Annie, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Kaya pala, hindi ka na sumusulat? Hindi sapat ang sorry, Michael. Minahal kita, pero hindi ka naging tapat sa akin. Bakit hindi mo sinabi agad? Para akong mangmang na walang kaalam-alam na nakabuntis ka na't ikakasal pa. Sa pag-uwi ko may inaasahan akong babalikan pa. Pero ano to? Umiwas ng tingin si Michael. Annie, alam ko nagkamali ako. Hindi ko masabi sa'yo dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Mahal pa rin kita. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Pero kailangan kong panindigan ang nagawa ko kay Yvonne. Saka, tayo pa rin ba? Kahit nakapag-aral at may magandang trabaho ako, hindi pa rin ako gusto ng mga magulang mo para sa'yo, di ba? Hindi mo alam ang dulot sa akin. Sa tuwing naririnig ko sa mga magulang mong maraming nagkakagusto sa'yo ron, gusto pa rin nila ng mga mayayaman mong maliligaw sa Maynila. Palagi akong kulang, Annie. Hindi ako magiging sapat sa buhay mo. Hindi ako magiging kasya sa mundo mo. Hindi na napigilan ni Annie ang mapahikbi. Naninikip ang kanyang dibdib sa sakit. Kailanman ay hindi siya lumingon sa ibang lalaki. Hindi niya minsan inisip ang mga lalaking gustong sumubok sa kanya. Dahil para sa kanya, si Michael lang ang kanyang mamahalin. Pero mas natalo ng insekuridad si Michael ang lahat ng pinagsamahan nilang dalawa. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Michael. Halatang nanghihina pero pilit pinapatatag ang boses. Mahal kita, Annie. Pero hindi ko kayang makasama habang buhay ang taong hindi ako kayang piliin. Muli siyang umiling. Hindi mo ba ako naintindihan noon? Ginawa ko yun para sa kinabukasan nating dalawa. Kung hindi ko ginawa yon, hindi ka sana teacher ngayon. Sa tingin mo ba, kung natuloy ang pagtatanan natin, magiging ganito din kaayos ang buhay nating dalawa? Namumula na ang ilong ni Michael. Oo, sisikapin kong maging maayos para sa'yo. Kaya ko lahat basta nasa tabi kita. Pero hindi ka nagtiwala sa akin. Pinili mo pa rin sundin ang mga magulang mo. Iniwan mo pa rin ako, Annie. Sinapo niya ang kanyang dibdib. Nanghihina na siya, para siyang winasak ng pinong-pino. Hindi man lang nakita ni Michael na ginawa niya ang lahat para dito, na nagsakripisyo rin naman siya katulad nito. Marahan siyang umatras. Kung mahal mo ako, marunong ka dapat maghintay. Pero naghanap ka agad ng iba. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo guguluhin. Sana maging masaya kayo. Sa huling tingin sa lalaking minsang naging lahat sa kanya, tumalikod si Annie at lumakad palayo. Parang gumuho ang kanyang mundo. Habang naglalakad palayo, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Alam ni Annie na hindi agad siya maghihilom at hindi niya alam kung mahahanap niya pa ba ang muling pagmamahal pagkatapos ng lahat ng iyon. Minsan,
Iniisip ni Annie kung dapat ba sa kanya talaga isisi ang lahat. Gayunpaman, alam niya namang pareho lang din silang may pagkukulang sa kanilang relasyon. Hindi matatag ang kanilang pundasyon. Kaya nang magkawalay, hindi kayang labanan ng panahon. Nagpatuloy na lang siyang muli sa pag-aaral. Ni hindi niya kayang tumungtong muli sa bayan nila. Natatakot si Annie sa kanyang maririnig. Ayaw niyang makibalita tungkol kay Michael. Napipilitan tuloy bumiyahe ang kanyang mga magulang para lang makita siya. Mabilis na lumipas ang mga taon. Naging isang ganap na doktor na nga si Annie. Inabalan niya lang ang sarili sa kanyang trabaho. Wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang career at kung paano ang tumulong sa mga nangangailangan. Annie, 40 ka na ngayon. Naisipan mo na bang maghanap ng bagong nobyo? Magsimula ng pamilya. Wala ka man lang sinagot kahit isa sa mga manliligaw mo. Abat makikisig at may masasabi naman sa buhay silang lahat. Bakit wala kang mapili? Malumanay na tanong ng kanyang ina. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Natigilan si Annie. Kahit marami ng taon ang lumipas, sariwa pa rin ang sugat na iniwan ni Michael sa kanyang puso. Sinubukan naman ni Annie na maghanap ng bagong pag-ibig, pero nakikita niya lang talaga ang sarili niya na hinahanap sa mga lalaking nakakasalumuha niya ang mga katangian ni Michael. At kapag wala, uuwi lang siyang bigo. At kapag mayroon naman, iisipin niyang hindi yon patas para sa lalaki. Nakokonsensya lang siya. Hindi ko po alam, Mama. Tahimik na sagot ni Annie at napatitig sa kanyang plato. Hindi ko pa talaga naiisip na pumasok pa po sa isang relasyon. Wala rin po akong napupusuan sa mga manliligaw ko. Tumikhim naman ang kanyang ama. Annie, gusto lang naman naming maging masaya ka. Matatanda na kami. Gusto naming bago kami mawala sa mundo, makita ka naming masaya sa bago mong pamilya. Gusto namin ng mga apo, ng manugang. Natural lang na mag-alala kami. Marahan siyang tumango. Naiintindihan ko po, Papa, pero hindi ganun kadali. Hinawakan ng ginang ang kamay ni Annie. Parang nagsisisi kaming panayang tutol namin sa inyo noon ni Michael. Kung hinayaan ka na lang sana naming mag-aral sa probinsya, may sarili ka na sanang pamilya ngayon. Ayaw naming maging malungkot ka. Nag-iisa ka lang naming anak. Nagbabantang tumulo ang mga luha ni Annie. Huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Alam ko pong lagi niyo lang pong iniisip kung anong makakabuti para sa akin. Hindi naman po masama ang loob ko sa inyo. May dahilan po ang lahat kung bakit nangyari sa amin yon. Isa pa, kung mahal po talaga ako ni Michael, hindi niya po sana ko sinukuan ng ganon. At sana, natuto po siyang maghintay. Nanlambot ang mga mata ng kanyang ina. Annie, hindi namin sinasabi na kailangan mong magmadali sa anumang bagay. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay para sa sino man. At ang nais namin ay maging masaya ka, anak. Ayaw naming maiwan kang mag-isa. Dahan-dahang tumango si Annie. Palagi niyang naiisip ang sarili niyang kasal na at may mga anak. Isang buhay na puno ng pagmamahal at tawanan. Pero naisip niya lang naman yon nang maramdaman niya kung paano ang mahalin ni Michael. At malayo ng katotohanan sa kanyang mga pangarap. Nananatili pa rin siyang bihag ng sakit sa nakaraan. Sa paglipas ng mga taon, may mga taong umaalis sa kanyang buhay. May mga taong iniiwan siya ng hindi inaasahan. Sa taong din yon, pumanaw ang kanyang ina. At sa sumunod namang taon, ang kanyang ama naman ang pinagluksaan niya. Naiwan siyang mag-isa sa buhay. Yun ang kinakatakot ng mga magulang ni Annie at maging siya ay unti-unti na ring nararamdaman iyon. Mabuti na lang talaga. Malapit siya sa ilang mga kamag-anak, lalong-lalo na sa pinsan niyang si Myrna. Saan ka pupunta? Tanong ni Annie rito. Tamang-tama, wala kang ginagawa. Samahan mo akong maghatid ng lunch sa anak ko para makalabas-labas ka naman. Hindi yung nagmumukmuk ka rito sa bahay. Bakasyon mo pero hindi ka lumabas-labas. Paano ka naman makakakita ng pogi niyan? Bulalas pa ni Myrna. Natawa na lang si Annie. Ayaw niya lang namang lumabas dahil may makakasalubong siyang nakaraan na. Pero naisip niya rin, bakit ba siya matatakot? Ano naman kung magkita sila ni Michael? Pagkarating nila sa school, tumambay sila sa gazebo roon. Maghahatid lang sana siya ng lunch pero namalayan na lang ni Annie na nasa loob na siya ng principal's office. Magiliw siyang tinanggap ng principal. Siya kasi ang doktor ng anak nito na nagka-problema sa kidney. Nauwi na tuloy siya sa pakikipagkwentuhan. Natigilan lang siya sa pagtawa nang biglang may kumatok sa pinto.
Parang tumalo ng kanyang puso nang makita si Michael. Nagulat din ito nang makita siya. Umiwas si Annie ng tingin at umayos ng upo. "Oh, Sir Michael, anong sadya mo rito?" tanong ng principal. Dahan-dahang pumasok si Michael sa loob ng principal's office. Parang nag-aalangan pa. May papipirmahan lang po, madam. Tiningnan ni Annie ang kanyang mga kuko. Kunwari ay baliwalang presensya nito. Sinikap niyang kunwari ay hindi siya naaapektuhan. Maya-maya ay pumasok ang isang canteen crew sa school. "Nelia, pakidalhan naman kami ng pagkain dito. Sabay kaming manananghalian ni Doc. May gusto ko bang ulam, Doc? Magpapaluto ako." Umiling agad si Annie. "Wala na, madam. Kung anong ihahain ninyo, okay lang po sa akin." Habang tumatagal, hindi siya mapakali. Nararamdaman niyang sumusulyap sa kanya si Michael. Mabuti na lang, walang ideyang principal na mayroon silang nakaraan. Nang umalis na ang kanyang dating nobyo, nakahinga na siya ng maluwag. Kaso, nang ihatid ang pagkain, ito pa ang naghatid sa principal's office at napansin niyang puro paborito niyang pagkain ang naroon. "Oh, Sir Michael, bakit ikaw ang nagdala? Wala bang mautusan? Sana nakiusap ka na lang sa estudyante," sabi pa ng principal. Gusto niyang tumango, gano'n naman talaga dapat. Hindi yung magpabalik-balik ito sa principal's office habang siya kakaba-kaba kapag lumalapit si Michael sa kanya. Tipid nang umiti si Michael. Abala po silang lahat sa kantin, madam. Break time naman at wala naman po akong ginagawa, kaya ako na po ang nagdala. Tinapik ng principal ang likod ni Michael. "Nako, salamat ha." Nang ilapag ni Michael ang mangkok ng sinigang na hipon, nagkatinginan sila. Umiwas agad si Annie ng tingin. Kung hindi lang bastos, aalis na talaga siya roon. Sa wakas, umalis na ulit si Michael, hindi na ito muling bumalik. Para siyang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Kaya nang makawala na si Annie sa principal, inaya niya na agad na umuwi si Myrna. Tawa naman ito ng tawa sa kanyang sinapit. Pakiramdam niya tuloy, sinadya nitong malagay siya sa ganong sitwasyon. Nakakahiya talaga. Tinitingnan ako. Kulang na lang matunaw ako. Mabuti na lang talaga walang alam ang principal sa nakaraan namin. Paano na lang kapag ibang tao ang nakakita sa amin? Anong iisipin ng asawa niya? Nakabit ako? Hindi ako nagpakahirap maging doktor para kumabit sa may asawa na. Litanya ni Annie nang makauwi sila. Tumawang muli si Myrna. "Kung ganon, mahal ka pa nga ng baliw na yon. Sabi ko na nga ba eh. Tanong ng tanong sa akin tungkol sa'yo. Hindi ko lang sinasagot kasi naiinis ako. Alam na alam naman dito sa ating pinikot lang ni Yvonne yang si Michael. Nung panahon natin, ang daming inasahan kayo talagang magkakatuluyan ni Michael. Hindi kayo mapaghiwalay palagi. Huwag ka mag-alala, hindi ka magiging kabit." Pumanaw ng kanyang asawa 2 taon ang nakakaraan. Dahil sa malubhang sakit, ang anak niyang babae ang kasama niya na lang sa buhay. Napalingon agad si Annie sa kanyang pinsan. Laglag ang kanyang panga. Sa sobrang pag-iwas niyang makibalita tungkol kay Michael, hindi niya man lang nalaman iyon. Hindi tuloy alam ni Annie ang kanyang mararamdaman. Hindi siya masamang tao para matuwa sa pagkawala ni Yvonne. Kahit may kasalanan ito sa kanya, malungkot pa rin siya dahil nawala ng asawa si Michael at naulila sa ina ang anak ng mga ito. Bahala na siya sa buhay niya. Wala akong pakialam, nakamove on na ako. Sabi na lang ni Annie na tinawanan ng kanyang pinsan. Kinabukasan, nagpresenta siyang kunin ng flyer at campaign t-shirts na gagamitin ng asawa ni Myrna para sa campaign. Kaso, bigla naman siyang nasiraan ng sasakyan. Sa mahina pa talagang signal kung saan tumirik ang kanyang kotse. Napabuntong hininga si Annie. "Hey, doktor, pero bulok ang sasakyan. Sana nakinig ako kay Myrna na bumili ng bago. Bakit kasi ang kuripot ko?" Bumaba siya ng sasakyan. Wala pa namang masyadong dumaraan doon. Maya-maya pa'y nakita niya si Michael sakay ng motor nito. Napasinghap agad siya at napapikit. Sa lahat ng kanyang makakasalubong, ang dating nobyo pa talaga. "Annie, ayos ka lang? Anong nangyari?" Tanong nito sa kanya. Pinilit nang umiti ni Annie. Nasira ang sasakyan ko. Sa tingin ko, makina na yata." Tumango si Michael at bumaba sa motor nito. "Titingnan ko." Tumango na lang si Annie. Alam niyang marunong si Michael. Sideline pa nga nito nung high school yon. Tapos ang kinikita nito ginagastos ng lalaki para lang sa kanilang mga date tuwing Sabado. Napapikit siya sa inis. Hindi niya alam kung bakit niya biglang naaalala iyon.
Sinabi nito ang problema ng kanyang sasakyan. Tumawag naman ito ng mekaniko. Maya-maya ay nilagay na sa tricycle ang mga kahon na dala niya. Hindi na kasya sa tricycle, Doc. Umangkas ka na lang sa motor ni Michael. Nakangising sabi ng tricycle driver. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Bakit pakiramdam niya sinasadya ng mga tao sa kanila na mas lalo silang magkalapit ni Michael? Kilala niyang tricycle driver. Kaibigan ito at dating kaklase ng kanyang dating nobyo. Wala na rin naman siyang magagawa dahil wala na rin namang ibang dumadaang tricycle doon. Lowbat na rin ang kanyang cellphone. Nahihiya siyang makitawag kay Michael. Ani, pasensya na. Para sa lahat. Marahang sabi ni Michael nang maiwan sila. Lumingon siya sa lalaki. Michael, okay lang. Pareho tayong nagkamali. Matagal ko nang tanggap na hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Napabuntong hininga si Michael. Dapat ay tinatrato kita ng mabuti. At inisip pa lalo ang mararamdaman mo nang ginawa ko yun sa'yo. Nagsisisi ako kung paano natapos ang mga bagay sa pagitan nating dalawa. Dahan-dahang tumango si Annie. Nagbabantang tumulo ang mga luha. Nagsisisi din ako na hindi ko nagawang piliin ka. Pero hindi na natin mababago ang nakaraan. Sumakay na siya sa motor. Naiilang na hinawak niya ang mga kamay sa tagiliran ni Michael. Nang dumaan sa lubak-lubak, napakapit naman siya ng mahigpit. Napapikit na lang si Annie sa sobrang hiya. Nakahinga siya ng maluwag nang marating na nilang bahay niya. Salamat sa paghatid, marahang sabi ni Annie. Sandaling napayuko si Michael. Annie, pwede ba tayong mag-usap? Baka pwede pang ibalik yung dati, Annie. Tumingin siya rito. Michael, hindi ko alam kung magandang ideya ang sinasabi mo. Parehas naman na tayong nakamove on, di ba? Inabot nito ang kanyang kamay. Pero ako, hindi pa. Hindi kita makalimutan, Annie. Sa muli nating pagkikita, nagbalik ang napakaraming alaala. Kumusta ka na? Naramdaman ni Annie na gumuho ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. Sinubukan kong magpatuloy ng wala ka. Hindi naging madali pero kinaya ko. At sana panatilihin na lang natin ganoon yon. 2 taon pa lang ang lumipas mula nang mawala ang asawa mo. Bumaha ang lungkot sa mukha ni Michael. Naiintindihan ko. Nahirapan din naman ako. Pero Annie, hindi ako tumitigil sa pag-aalala at pagmamahal sa'yo. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ng mga sarili natin sa ngayon? Bakit hindi pa rin pwede? Maaari ba nating subukan na patawarin ang isa't isa para bigyan ng pagkakataon ng mga sarili natin? Nag-aalinlangan si Annie. Tumatakbo ang kanyang isip sa libu-libong pagdududa at takot. Pero sa sandaling yon, nakatingin siya sa mga mata ni Michael. Nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa. Tila isang pagkakataon yon upang pagalingin ang mga lumang sugat. At marahil, makahanap ng isang paraan upang magpatawad at magmahal ulit. Pero mula noon hanggang ngayon, gumagawa pa rin talaga ang tadhana ng paraan para hindi sila maging masayang dalawa. May maitutulong ba ako sa iyo, Iha? Tanong ni Annie nang pagbuksan niyang isang dalaga. Bakas ang inis sa mukha nito. Ikaw ba si Annie? Dahan-dahang tumango si Annie. Nagulat sa pagiging bastos ng dalaga sa kanya. Oo, ako si Annie. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Huminga ng malalim ang dalaga. Ako si Sarah. Anak ako ni na Michael at Yvonne. Kumirot ang puso ni Annie sa pagbanggit ng pangalan ni Michael. I see. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Sarah? Puno ng hinanakit ang boses ng dalaga. Alam ko kung sino ka, Annie. Ikaw ang babaeng sumira sa pagsasama ng mga magulang ko. Napabuntong hininga si Annie. Hindi ko sinira ang pagsasama ng mga magulang mo. Kung anong mayroon sa amin ng tatay mo noon, matagal na yung natapos simula nang magpakasal siya sa nanay mo. Umiling si Sarah. Tumigas ang ekspresyon. Hindi mahalaga yon at wala akong pakialam. Si mama pa rin ang asawa niya kahit wala na siya. Kaya tigilan mo ng paglalandi kay Papa. Pakiramdam ni Annie ay natanggal ang hangin sa kanya. Sarah, ikinalulungkot ko ang pagkawala ni Yvonne, pero hindi ako in love sa tatay mo. Kahit noong nabubuhay pa ang nanay mo, wala ako rito at namalagi ako sa Maynila. Naningkit ang mga mata ni Sarah. Inaasahan mo ba na maniniwala ako? Ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ang mama ko. Asawa ni mama si Papa, pero kapag nag-aaway sila, laging pangalan mong naririnig ko.
Kapag naririnig ko si Papa na nakikipag-usap sa mga kaibigan niya, ikaw palagi ang tinatanong niya. Hindi niya naisip na nasasaktan si Mama. Nagagalit ako sa'yo. Dahil parang mas mahal ka pa ni Papa kaysa sa aming dalawa. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Annie. Sarah, hindi ko kailanman ninais na saktan ng sino man. Hiwalay kami ng tatay mo noon pa. Pinili niya kayo kaysa sa akin. Please, hindi ko kontrol ang damdamin ni Michael, kaya wag mong isisi sa akin ang lahat. Punong-puno ng luha ang mukha ng dalaga. Wala ka man dito, para sa akin, kasalanan mo pa rin. Walang ibang ginawa si Mama kundi ang mahalin si Papa. Pero anong ginawa ni Papa? Walang araw na hindi ikaw ang inisip. Hindi totoo yan. Mahal ka ng Papa mo. Nanginginig ang kanyang boses. Nanginginig ang mga kamay ni Annie habang pilit niyang hinahanap ang tamang salita. Sarah, intindihin mo sana. Minahal ko ang tatay mo pero napagtanto namin na hindi kami pwedeng magsama. Hindi ko sinasadyang magdulot ng sakit kay Yvonne at maging sayo. Sarah, hindi ko na mababago ang nakaraan. Wala na ako sa buhay ng tatay mo. I'm sorry kung nasasaktan ka pa rin sa presensya ko. Napahikbi si Sarah. Pumunta ako dito para makita ko mismo. Para makita kung ikaw ba talagang taong hindi kayang bitiwan ng papa ko. Pansamantalang inabot ni Annie ang kamay ng dalaga. Naiintindihan ko kung bakit ganito ang nararamdaman mo, Sarah. Pero pakiusap, maniwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi ako banta sa pamilya mo. Saglit na nag-alinlangan si Sarah bago dahan-dahang tumango. Layuan mo na lang si Papa. Mas lalong hindi ko matatanggap ang pagkawala ni Mama kung magiging kayo rin bandang huli. Ang dami ng ginawang pagtitiis ng Mama ko. At kahit wala na siya, gusto kong pahalagahan yon. Tumango na lang si Annie. Nang makaalis ito, saka bumuhos ng sobra ang kanyang mga luha. Hindi na naman sila pwede ni Michael. Mahigpit siyang niyakap ni Myrna. Marahan siyang napailing. Anong gagawin ko? Hindi ko alam na ganun ang pinagdaanan ni Yvonne. Hinaplos ni Myrna ang kanyang likod. Tahan na, Annie. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginustong maging ganun ang pagsasama ni na Yvonne at Michael. Labas ka na ron, ha? Kaya sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman muling pinili ni Annie si Michael. Alam niyang mahalaga sa lalaki ang anak nito. Ayaw niyang sirain ang loob ng dalaga. Kaya umalis siyang muli sa bayan na yon. Muli niyang ginugol ang buhay niya ng mag-isa. Lumipas na naman ang mga taon at pati ang kanyang ganda, lumilipas na rin. Pero ang pusong nagmamahal para kay Michael, hindi pa rin kumukupas. Auntie, ililipat ka na po namin sa lumang bahay, ha? Wala po kasing nagbabantay sa'yo rito. Doon mas maaliwalas at mas maraming magbabantay. Makakalaro niyo pa po yung mga anak ko. Sabi sa kanya ng anak ni Myrna habang inaalalayan siya nito. Nang makasakay sa sasakyan, napabuntong hininga si Annie. Ang tagal niya nang hindi bumabalik. Nang makarating sa kanila, pinagpahinga muna siya ng kanyang pamangkin. Nakakalakad pa rin naman si Annie pero kailangan na talaga ng tungkod. Para hindi maburo sa bahay, inabala niya ang sarili sa paghahalaman. Nagdidilig siya nang may bigla siyang narinig na sumisit-sit. Nanlaki ang mga mata ni Annie nang makitang matandang lalaking nasa gate. Michael? Annie, bakit ngayon ka lang? Ang tagal kong naghintay sa'yo. Pwede na ba akong manligaw? Tanong ni Michael sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Michael. Wala na rin itong mga ngipin katulad niya. Pero mula noon hanggang ngayon, ang ngiting mayroon ito para sa kanya. Ganoon pa rin. Papa! Ano pong ginagawa niyo dyan? Malakas na sigaw ng isang babae. Paglingon ni Annie, nakita niya si Sarah. Nagulat ito nang makita siya at bahagyang napayuko. Wala naman itong kasalanan sa kanya. Alam niyang naguguluhan lang ito noon bilang dalaga at maagang naulila sa ina. Gusto na nitong hilahin si Michael pero nilusot ni Michael ang mga kamay sa gate. May dala itong teddy bear at isang tangkay ng rosas para sa kanya. Sige na, kunin mo na Annie, manliligaw ako sa'yo. Ngiting-ngiting sabi ni Michael sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap yun ni Annie. Nagagalak ang kanyang puso. Para lang silang mga teenager noon na nagliligawan. Pasensya na po, Tita Annie.
Kumusta po kayo? Nauutal na tanong ni Sarah. Binuksan ni Annie ang gate. Hinaplos niya mukha ni Sarah. Nawiwili siya rito. Hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob sa anak ni Michael. Napangiti siya. Ayos naman. Ang ganda-ganda mo pa rin, Sarah. Nangilid ang mga luha nito at marahan siyang niyakap. Sorry po sa pagiging immature ko. Sorry po talaga. Kaso, hindi nagtagal ang yakap nang sumingit si Michael sa kanila. Pilit nitong hinihilang braso niya. Yun naman pala, gusto nitong mayakap siya. Pinunasan ni Sarah ang mga luha nito. Pasensya na po, may Alzheimer's na po si Papa kaya ganyan na po siya. Nakakaintindi siyang tumango. Ayos lang, para na siyang isinasayaw ni Michael. Mahal na mahal kita, Annie. Huwag kang magpapaligaw sa iba, ha? Ako lang dapat ang lalaking manliligaw sa'yo. Kapag naging nobyo mo ko, magiging mag-asawa tayo. Bubuo ng pamilya at magkakaroon ng maraming anak. Huwag kang aalis, ha? Nalulungkot ang puso ko. Tumulo ang mga luha ni Annie. Hindi na ako aalis. Dito na lang ako. Maya-maya ay may naramdaman siyang mainit at basa. Lumayo agad sa kanya si Michael at halatang balisa. Umihi na pala ito sa pajama nito. Papa! Napasigaw si Sarah. Nakakahiya. Manliligaw ako. Hindi ako pwedeng umihi ng ganito. Naiiyak na si Michael. Pinakalma naman agad ni Sarah si Michael. Magulo pero kinaya naman nilang pagtulungan. Mabuti na lamang at kumalma na rin ito. Simula ng araw na yon, sinulit na lang nila ang panahon nila ng magkasama. Kahit sa maikling panahon, naramdaman ulit nilang mahal nila ang isa't isa. At katulad ng kapalaran ng ibang tao, tuluyang nawala na rin sa mundo si Michael. Gayunpaman, sumunod man siya, mawala rin man siya sa mundo, alam ni Annie na ang pag-ibig na mayroon sila, kailanman ay hinding-hindi mawawala. Sa huli, natutunan ni Annie na ang pag-ibig ay hindi laging nananaig sa lahat. Minsan, kahit gaano kasarap ang magmahal, hindi matatawag na pag-ibig kung hindi masasaktan. Hindi man sila itinadhana ng Diyos, sapat na kay Annie ang mga alaala, panahon at mga aral na ibinigay sa kanya ng pagsasama nila ni Michael noon. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.